everyone, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment na to. Sabi niya, tanong lang, pwede ba gamitin ang SSS ni Mr. para sa maternity benefits? Salamat po. Kahit anong benefits pa yan, or loans man, hindi po pwedeng gamitin ni Mrs. ang SSS ni Mr. kahit pa kayo ay kasal. Vice versa yan guys, hindi pwedeng gamitin ni Mrs. ang SSS ni Mr. at hindi rin pwedeng gamitin ni Mr. ang SSS ni Mrs. Ang SSS ay individual po yan. Kung gusto mo rin maka-avail ng mga benefits kay SSS, katulad na lang ng maternity benefits, no? Pag nanganak tayo, dapat po, member ka din ni SSS. Dapat meron kang contribution sa SSS. Ang ating kasing mga female na SSS member guys, kapag nagbuntis kami, kahit nakunan man yan or nanganak, no, may makukuha kaming maternity benefits sa SSS. Actually, hindi lang maternity ang makukuha mo, member na babae sa SSS. Lahat ng mga benefits guys, sickness, disability man yan. Loans, kapag gusto mong mag-loan sa SSS. Usually talaga kawawa yung mga asawang babae, no? Kasi once na mag full-time housewife na yan sila, nakakalimutan na rin bigyan ng budget ang kanilang SSS contributions and pag-ibig fund contributions. Natigil na din. Porket wala na silang trabaho, natigil na rin ang kanilang contributions. Napaka-importante din guys sa ating mga babaeng asawa na meron tayong sariling contributions sa SSS at pag-ibig fund. Tandaan po natin, hindi po tayo robot. No? Nagkakasakit din tayo. Paano kapag nagkasakit kayo guys? Na habang kayo ay isang full-time housewife, sayang naman, wala kayong makukuhang sickness benefits kay SSS. Paano kapag nabuntis kayo? Sayang, wala kayong makukuhang maternity benefits kay SSS dahil natigil na yung contributions nyo, hindi na kayo nagko-contribute. Kaya po sa mga husband dyan na nanonood ngayon sa channel ko guys, kapag ginawa nyo ng full-time housewife, yung mga partner nyo, wag nyo naman sila pagkaitan ng budget para sa kanilang monthly contribution sa SSS at pag-ibig fund. Deserve po nila yon. Deserve naming mga wife, no? Na meron din kaming sariling contributions. Mapa-SSS or pag-ibig fund man. Nakakabili nga kayo ng alak nyo ilang beses sa isang linggo, di ba? So, dapat mabigyan nyo rin ng budget ang contributions ng inyong mga asawa. Monthly, SSS at pag-ibig, kahit yung pinaka-minimum lang guys, malaking bagay na po yan. Deserve po nila yan, sobra. At the end, pareho din naman kayong mag-asawa ang makikinabang dyan. Okay, kaya sa mga wife dyan guys, kapag naka full-time housewife kayo, huwag niyong hayaan na hindi niyo mabigyan ng budget ang inyong SSS contributions. Kung hindi supported sa inyo, kung hindi suportado yung mga partner niyo, mga husband niyo sa SSS contributions niyo, isekreto niyo na lang yan. Hindi naman nila yan malalaman. Ang minimum contributions ngayon ng voluntary ay 750 pesos. Bigyan mo guys, laanan mo ng contributions ang iyong SSS. Tsaka pag-ibig. Si pag-ibig pwede ka maghulog doon ng 200 pesos monthly. Para maging secured naman ang inyong katandaan po pagdating ng panahon. Parang yun na rin yung savings nyo. At least yun hindi nyo ma-withdraw guys hanggat hindi kayo tumanda. Okay po, so bago ko po end ang video na ito guys, gusto ko lang i-recommend sa inyo sa mga naghahanap dyan ng best combo, no, partner, ang whitening lotion tsaka body soap. I-recommend ko sa inyo si RDL Papaya plus Vitamin E at ang ating Alada Whitening Body Soap. Best combo to guys. Ang products na to ilalagay ko po sa title ng video. Doon lang, tingnan nyo guys, nandun na yung link ng mga products na to. At ito, meron din akong i-recommend sa inyo na lipstick. Sabihin ko na sa inyo ang price guys. Pricing nga lang siya, mga nasa 495 ata yung bili ko. Pero worth it naman po. Ang dami kasing mumurahing lipstick ngayon, di ba? Napaka worth it nito guys. Lalo na kapag meron kang event na pupuntahan. Sinasabi ko sa'yo, mapapansin yung lipstick mo na yan. I-try nyo to guys. Okay? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.